Ito, mayroon tayong makakapanayam. Pinalad tayong makakapanayam ang suki ng ating himpilan at ng palatuntunan ito. DPWH Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, napapanood po kayo sa Net25, napapanggan po sa Radyo Agila at live din po sa aming mga social media accounts. Muli po ako si Jen, Maya Paabak po, Sec Vince. Maya Paabak po, Jen. Good morning po. Una po, doon ho sa mga naging talumpati ng Pangulong Bongbong sa SONA, ano ho kaya ang sa lalong madaling panahon ay matatapos sa part po ng Public Works, Sec? Unang-una, Jen, no, bago tayo pumunta doon, gusto ko lang ulitin na para sa akin, no, nandun ako, tingin ko para sa marami sa mga kababayan natin, napaka-honest po, no, and sincero nung SONA nung ating mahal na Pangulo. Opo. Kasi talagang, nung umpisa pa lang, sinabi na niya, no, na in-address niya kagad yung matagal na rin inaabangan ng ating mga kababayan, no? Na nung sinabi niya na hindi siya Pangulo ng pamilya niya, hindi siya Pangulo ng pinsan niya, siya'y Pangulo ng lahat ng Pilipino. Kaya sinabi niya, tuloy-tuloy po ang hindi madali pinsan niya mismo. Opo. Na kung saan po tayo dadali ng ebidensya nitong magawakang korupsyon sa DPWH na isinawagat niya nung nakaraang taon, doon po tayo papunta. At ikagawa, related dun sa una mong tanong, Jen. Opo. Tingin ko halos 90% ata ng SONA, talagang puro trabaho lang, no? I-report ng ating Pangulo yung nagawa na at yung tuluyan pa rin ginagawa ng ating gobyerno para matulungan yung dinaranas na hirap ng mga kababayan natin ngayon, lalong-lalo na dahil sa itong ongoing na crisis pa rin sa Middle East, no? So, ano lang, yun lang ang tingin kong mensahe ng ating Pangulo. Unang-una, kahit pamilya niya, mananagot kung kailangan managot. At ikagawa, itong last remaining 2 years niya sa pagkapangulo, ang mensahe niya sa buong bansa, lahat tayo ay kailangan magtrabaho, lalong-lalo na sa aming mga kasama niya sa gobyerno. Ayun. So yun lang ang tingin ko ang pinaka-importanting mensahe ng ating Pangulo sa buong bansa, Jen. Tama. Kasi bagay, marami nga nakapansin. Iniwasan niyo yung mga personal na bagay At saka yung nabanggit nga po. Kahit po yung mga away sa politika, yung bangayan, talagang hindi man lang niya minention. Kasi tingin ko, ang Pangulo natin, in all sincerity, ang gusto lang talaga niyang mangyari is magtrabaho tayong lahat para kung ano yung mga kailangan solusyonan na problema. Ditong mga susunod na 2 taon ng kanyang termino. Opo. Yun dapat talaga. Opo. Pero sabi nyo nga, 2 taon, at saka alam naman natin, itong 2 taon, technically, parang 1 taon na lamang kasi sa susunod po niyan campaign period no? Opo. Sa part po ng public works natin, mga pagawaing bayan, ano pa po kaya ang makikita nating magiging legacy ng kasalukuyang administrasyon, Sec Vince? DPWH. Opo. Ang kabilin-bilin na ng Pangulo na pinaka-importante para sa kanya, unang-una, tapusin natin yung mga matagal ng mga nakatenggang proyekto. No, alam mo, nakakalungkot makita, no, dito sa 10 buwan na nandito ako, Kuya Jen, no. Kaliwat kanan ang nakikitang pagnanakaw ng mga kababayan natin dito, dekada na ang binibilang. Pero, pagka sila ay dumaraan sa mga tulay na kalahatigang, mga kalye na hindi pa tapos, mga iba't ibang mga proyekto na taon na ang binilang, hindi pa rin tapos, talagang maiinis talaga ang bayan natin. Kaya, ang sabi ng Pangulo sa akin, unahin muna, i-prioritize yung mga tenggang mga proyekto na matagal nang unfinished. So, kailangan tapusin natin yung mga yan. At binigin din niya sa akin, kailangan matapos natin yung mga sinimulan natin. Halimbawa, yung mga sinimulan nating mga ospital na malalaki. No? Nung nakaraang linggo lang, meron tayong natapos na Children's Hospital sa Clark, no, na sa tulong ng pribadong sektor. Opo. Meron din tayong ongoing, yung National Kidney Institute natin sa
Metro Manila, sa Quezon City, dito sa Clark, yung ating Philippine Cancer Hospital, yung pagpapagawa ng ating Philippine Children's Hospital, yung pag-upgrade natin ng PGH. Yan matagal ng mga nakatenga na kailangan na natin tapusin. Pati yung Regional Medical Center natin sa Bicol, kailangan matapos natin yan. Iba't iba pang mga tulay, mga bypass road, yung ating Maharlika Highway na dekada na at nung naabutan natin, sira-sira. Yung EDSA na pinapagawa natin ngayon, yung C5, ang dami natin kailangan pagawa na once and for all, kailangan ng maayos. So yan ang pagtutuunan natin ng pansin, Kuya Jim. Opo.